Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Armando Reyes, isang doktor na naglalaan ng aking propesyon para sa kalusugan at kapakanan ng ating mga minamahal na senior citizen. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa kung paano ang ating mga pansariling gawi ay maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Habang tayo ay nagkakaedad, partikular na ang kalusugan ng prostate para sa mga kalalakihang lampas na 60 anyos. Naisip nyo na po ba kung paanong ang isang bagay na kasing natural, pamilyar at madalas ay napaka-personal tulad ng masturbasyon ay maaaring tahimik na magbago mula sa pagiging hindi nakakapinsala patungo sa posibleng makasama habang tayo'y tumatanda. Habang ang mga kalalakihan ay tumutuntong sa edad 60, pataas ang ating katawan ay nagbabago sa mga paraang maaaring hindi natin lubos na napapansin o kinikilala. Nakakaramdam pa rin tayo ng pagnanasa, naghahanap pa rin ng intimasya, at oo, naghahanap pa rin tayo ng paraan upang ito'y mailabas. Ngunit ang iilang doktor lamang ang hayagang nagsasabi na kung paano natin isinasagawa ang mga pribadong sandaling ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati, lalo na para sa kalusugan ng ating prostate. Ang inyo pong prostate ay isang maliit na glandula, ngunit napakalaki ng papel nito sa kalusugang reproduktibo ng mga lalaki. Ito po ang gumagawa ng seminal fluid, sumusuporta sa ejakulasyon, ejaculation, at malapit na nauugnay sa pag-ihi. Subalit pagkatapos ng edad 60, ito'y nagiging partikular na vulnerable sa paglaki, pamamaga, at sa pinakamalalang kaso, kanser. Bagamat malaki ang papel ng lahi, genetics, at diyeta, ang hindi napagtatanto ng maraming kalalakihan ay may ilang mga gawi sa masturbasyon na maaaring tahimik na nakakapagpahirap sa prostate na nagiging sanhi ng hindi komportableng pakiramdam, problema sa paggana nito o mas malala pa. Pag-usapan po natin ang 4 na gawi sa masturbasyon na maaaring hindi pinapansin ng mga nakatatandang lalaki, ngunit maaaring tahimik na nakasisira sa kanilang prostate. At higit sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin sa halip upang mapangalagaan ang inyong kalusugan at dignidad. Unang gawi, masyadong matagal na pagpipigil sa kabiglaang paglalabas. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang kanilang relasyon sa sexualidad ay madalas na nagiging mas pribado, minsan pa nga'y pinipigilan. Pagkatapos ng edad 60, maraming nakatatandang lalaki ang dumaranas ng mahahabang panahon na walang anumang sexual na paglalabas, hindi dahil sa pinili nila kundi dahil sa mga pagkakataon. Maging ito man ay dahil sa pamumuhay mag-isa, pagbabago sa intimasya sa kapareha, o simpleng hindi na kasing kumpiyansa tulad ng dati, pareho lang ang resulta. Ang enerhiyang sexual ay naiipon sa loob ng maraming araw-linggo o mas matagal pa. Kapag sa wakas ay umabot na ito sa sukdulan, ang paglalabas ay madalas na nangyayari sa isang minadali at matinding bugso. Ang siklong ito ng matagalang pagpipigil na sinusundan ng biglaan at malakas na orgasmo climax ay maaaring normal o kahit kinakailangan para sa ilan. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan ay kung gaano ito kahirap para sa prostate. Ang prostate
ay hindi lang basta pasibong naghihintay na tumugon. Kapag ang tensyong sexual ay naiipon ng matagal, ang glandula ay nagsisikip dahil sa likido. Sa panahon ng isang sapilitang paglalabas, ito'y biglaang nawawalan ng laman sa paraang nagpapahirap sa paggana nito. Ang ritmong simula hinto na ito ay maaaring tahimik na mag-udyok ng pamamaga at mag-ambag sa pangmatagalang pamamaga o hindi komportabling pakiramdam sa prostate. Maaari pa nga nitong pataasin ang panganib ng talamak na pananakit sa balakang, chronic pelvic pain, iritasyon sa pag-ihi, o paulit-ulit na prostatitis, mga kondisyong mas karaniwan sa mga lalaking lampas 60 anyos kaysa kanilang inaakala. Ang katawan, lalo na sa yugtong ito ng buhay, ay mas yumayabong sa pagkakaroon ng regularidad at banayad na ritmo. Ang matagalang pagpipigil ay lumilikha ng hindi kinakailangang presyon. Isipin niyo po ang inyong prostate na parang isang makina, mas mahusay itong tumatakbo kapag regular na namimentena, hindi yung bigla ang aarangkada matapos ang matagal na hindi paggamit. Ang regular at katamtamang ejakulasyon ay aktwal na sumusuporta sa kalusugan ng prostate sa pamamagitan ng pagpapanatiling dumadaloy ang mga likido at pagbabawas ng panganib ng pananatili ng likido, stagnation, at impeksyon. Hindi ito tungkol sa dalas. Ito'y tungkol sa balanse at pakikinig sa mga senyales ng inyong katawan. Bukod dito, ang masturbasyon ay hindi dapat pakiramdam na isang sikretong kailangan mong biglaang ilabas. Dapat itong maramdaman bilang isang natural na bahagi ng inyong kagalingan. Kapag binago ng mga nakatatandang lalaki ang pananaw dito bilang isang akto ng pangangalaga sa halip na isang udyok na pigilan, parehong nakikinabang ang kalusugan ng kanilang prostate at ang kanilang emosyonal na kagalingan. Ngunit hindi lang oras ang mahalaga. Kahit napiliin ng mga nakatatandang lalaki na magsagawa ng sariling pagbibigay kasiyahan, kung paano nila ito ginagawa ay may mas malaking papel sa pagprotekta o pinsala sa kanilang prostate. Ito ang magdadala sa atin sa susunod na tago, na gawi na masyadong maraming napapabayaan, isa na madalas nagsisimula sa mabuting intensyon ngunit humahantong sa hindi inaasahang pinsala. Ikalawang gawi, paggamit ng sobrang puwersa o magaspang na teknik. Habang natural na bumababa ang sensitibidad sa pagtanda, maraming nakatatandang lalaki ang hindi namamalayang nagsisimulang bumawi sa pamamagitan ng paggamit ng mas matitinding teknik sa sariling pagbibigay kasiyahan. Ito ay maaaring mga hulugan ng mas mahigpit na pagkakahawak, pagpapabilis ng kilos, o kahit na pag-e-eksperimento sa mga bagay o ibabaw na nagbibigay ng mas malakas na sensasyon. Sa unang tingin, maaaring mukhang hindi ito nakakapinsala, sinusubukan lamang na maramdaman ang parehong kasiyahan na dati madali nilang nararanasan. Ngunit sa ilalim nito, ang mga magaspang na gawin na ito ay maaaring makagawa ng higit na pinsala kaysa kabutihan, lalo na sa isang glandulang kasing delikado ng prostate. Ang problema ay nasa banayad ngunit naipong trauma na dulot ng paulit-ulit na presyon at pagkikiskisan. Ang balat ng mga nakatatanda ay mas manipis, ang daloy ng dugo ay nabawasan, at ang mga dulo ng nerve endings ay mas marupok.
Kapag sobrang presyon ang inilalapat habang nagmamasturbate, maaari itong magdulot ng maliliit na punit o pamamaga sa mga tissue sa paligid ng prostate at urethra, daluyan ng ihi. Ang ganitong uri ng estimulasyon ay hindi lamang nanganganib ng panandaliang discomfort. Maaari rin itong humantong sa pangmatagalang pagkawala ng pakiramdam, desensitization, iritasyon o pananakit na madalas na pagkakamalan ng mga lalaki bilang ibang bagay. Sa ilang mga kaso, ang mga nakatatandang lalaki ay nakakaranas ng mahapding pakiramdam pagkatapos ng orgasmo, discomfort habang umiihi o isang kumikirot na sakit na nagtatagal ng ilang oras o araw. Hindi ito mga basta-bastang senyales ng pagtanda. Kadalasan ito ang paraan ng katawan upang magbigay hudyat na mayroong bagay na sobrang nagamit o nasira. At habang ang mga mas batang lalaki ay maaaring mabilis na makabawi, ang mga lalaking lampas 60 ay hindi kasing bilis gumaling. Ang mga tissue ng katawan ay nangangailangan ng higit na pangangalaga, higit na pasensya, at higit sa lahat, higit na kamalayan. May mas mabuting paraan, isa na nagbibigay galang sa katawan sa halip na labanan ito. Ang banayad at maingat na estimulasyon ay hindi lamang nagbabawas ng panganib ng iritasyon, kundi madalas ding humahantong sa isang mas kasiyasyang karanasan. Ang pagpapabagal ay nagbibigay daan sa inyo na muling kumonekta sa inyong katawan sa halip na magmadali sa akto na parang isang mekanikal na gawain. Ang paggamit ng dekalidad at ligtas sa balat na pampadulas lubricant ay makakatulong na mabawasan ang pagkikiskisan at maprotektahan ang mga sensitibong bahagi. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito'y tungkol sa karanasan nito sa paraang sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Tandaan po, ang inyong katawan ay hindi sira. Ito'y naiiba lamang kaysa noong mga dekada na ang nakalipas. At kapag tinatrato nyo ito ng may lambing na nararapat, dito tumutugon ito ng may higit na katatagan at ginhawa. Ngunit may isa pang pagkakamali na ginagawa ng maraming lalaki nang hindi nila namamalayan. Isa na tila lubos na inosente, ngunit naglalagay ng direktang presyon sa prostate sa bawat pagkakataon. Ito'y isang gawi na mas nakatali sa kaginhawaan at rutina kaysa sa pagnanasa, at gayunpaman, maaaring tahimik nitong pinapahina ang kalusugan ng inyong prostate sa mga paraang hindi nyo inaasahan. Tuklasin natin ito sa susunod. Ikatlong gawi, masturbasyon habang nakaupo ng masyadong matagal. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang pang-araw-araw na mga gawi ay madalas na nagbabago patungo sa kaginhawaan, at ito'y nauunawaan naman. Pagkatapos ng habambuhay na pagtatrabaho at pagkilos, ang simpleng kasiyahan ng isang malambot na upuan o silyong pahingahan recliner ay nagiging isang malugod na bahagi ng araw. Ngunit kapag ang sariling pagbibigay kasiyahan ay nagaganap habang nakaupo ng matagal, lalo na sa malalim na pagkakaupo o nakakuba na posisyon, ito'y nagdudulot ng isang tago na pasanin sa isang kritikal na bahagi ng inyong katawan, ang prostate. Ang matagal na pag-upo, lalo na sa isang kuba o naiipit na postura, ay naglalagay ng patuloy na presyon sa perineum, ang lugar sa pagitan ng bayag scrotum
at butas ng puwit anos kung saan ang prostate ay nasa ilalim lamang ng balat. Ang presyo na ito ay lalo pang tumitindi kapag may kasamang pagkaantig arousal at estimulasyon. Ang kombinasyon ng limitadong daloy ng dugo at direktang pagkakaipit ay maaaring makairita sa prostate na humahantong sa matagal na discomfort, pananakit, sa rehiyon ng balakang o kahit kahirapan sa pag-ihi pagkatapos ng orgasmo. Nakalulungkot, karamihan sa mga lalaki ay hindi na ikokonekta ang posisyon nila sa mga sintomas na sumusunod. Mahalagang maunawaan na ang prostate ay maraming daluyan ng dugo, highly vascular. Umaasa ito sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo upang manatiling malusog. Kapag ito'y naiipit ng matagal, lalo na sa isang akto na kinasasangkutan na ng tensyon at pag-ikli ng mga kalamnan, muscular contraction, para itong tumatapak sa isang hose ng hardin at inaasahang maayos pa ring dadaloy ang tubig. Sa paglipas ng panahon, ito'y nag-aambag sa pamamaga-mabagal na paggana at mas mataas na panganib ng benign prostatic hyperplasia, BPH, o talamak na pananakit sa balakang. Hindi ito nangangahulugan na dapat iwasan ang masturbasyon. Nangangahulugan ito na dapat itong lapitan ng may higit na pag-iisip. Ang simpleng pagbabago ng inyong posisyon, pagtayo, paghiga, ng patagilid o paghilig sa isang mas bukas at suportadong paraan ay maaaring makabawas ng malaki sa presyon sa pelvic floor. Pinapayagan din nito ang mas mahusay na paghinga at sirkulasyon na nagpapahusay hindi lamang sa kaginhawaan kundi pati na rin sa pangkalahatang kalidad ng karanasan. Pagkatapos ang isang maikling paglalakad o ilang banayad na pag-uunat stretches, ay maaaring makapagpasigla ng daloy ng dugo at suportahan ang paggaling na nagbibigay sa inyong prostate ng atensyon at respeto na nararapat dito. Madalas na hindi pinapansin ng mga lalaki ang maliliit na pisikal na salik na ito sa pag-aakalang hindi na ito mahalaga sa yugtong ito ng buhay. Ngunit sa katotohanan, ang inyong postura at posisyon ay makapangyarihang impluwensya sa panloob na kalusugan. Ang maliliit na pagsasaayos ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba hindi lamang sa kung ano ang inyong nararamdaman pagkatapos kundi pati na rin sa kung paano tumutugon ang inyong katawan sa paglipas ng panahon. At habang ang postura ay maaaring mukhang isang pisikal na issue, ang susunod na gawi ay nagsasangkot ng isang bagay na mas malalim kung ano ang ipinapakain nyo sa inyong isipan sa mga intimong sandaling ito. Ito'y isang gawi na madaling mahulog dito, ngunit maaaring ito ang pinakatahimik na sumisira sa natural na ritmo ng inyong katawan. Suriin natin ito sa susunod. Ika-4 na gawi. Paggamit ng pornografiya bilang pangunahing pampasigla. Sa digital na mundo ngayon, ang access sa nilalamang para sa matatanda adult content ay mas madali kaysa dati. Para sa maraming nakatatandang lalaki, lalo na sa mga namumuhay mag-isa o nakakaramdam ng pag-disconnect, ang pornografiya ay nagiging isang kumbinyenteng paraan upang manatiling aktibo sa sexual na paraan. Nag-aalok ito ng agarang estimulasyon, isang mabilis na pagtakas mula sa kalungkutan, at isang pakiramdam ng kontrol. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pag-asa sa pornografiya bilang pangunahing mapagkukunan ng pagkaantig
ay maaaring tahimik na magbago kung paano tumutugon ang isip at katawan sa kasiyahan at hindi sa mabuting paraan. Ang issue ay hindi ang pornografiya mismo. Ito'y ang labis na paggamit at ang hindi makatotohanang intensidad ng kung ano ang kinokonsumo. Habang ang mga lalaking lampas santi ay bumabaling sa mga video na may mataas na estimulasyon, madalas ay mabilis ang takbo at idinisenyo upang lumikha ng agarang pagkaantig. Ang utak ay nasasanay na asahan ang patuloy na kabaguhan at pinalaking mga eksena. Dahil dito ang natural na pagkaantig sa pamamagitan ng imahinasyon, alaala o kahit tunay na intimasya ay parang mapurol na kumpara dito. Bunga nito, maraming lalaki ang nangangailangan ng mas matinding material o mas mahabang sesyon upang maabot ang orgasmo na humahantong sa madalas na sobrang estimulasyon ng nervous system at ng prostate. Ang prostate, tandaan po natin, ay hindi lamang isang pasibong glandula. Ito'y isang aktibong kalahok sa sexual na paggana ng katawan. Kapag ito'y paulit-ulit na itinutulak na tumugon sa matitindi at hindi natural na mga pattern ng pagkaantig, ito'y nagiging mas vulnerable sa pagkapagod, pagsisikip, at pamamaga. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa huminang ejakulasyon, nabawasang sensasyon, kahirapan sa pag-abot ng orgasmo, at kahit emosyonal na paglayo mula sa intimasya. Ang nagsisimula bilang isang hindi nakakapinsalang gawi ay dahan-dahang nagiging isang siklo ng pagdepende na tahimik na sumisira sa parehong pisikal na paggana at emosyonal na koneksyon. Bukod dito, ang labis na paggamit ng pornografiya ay maaaring magpataas ng damdamin ng kahihiyan, paglilihim o pag-iisa, lalo na para sa mga nakatatandang lalaki na lumaki sa mga henerasyon kung saan ang mga ganitong paksa ay bawal. Ang emosyonal na pabigat na ito ay nagdaragdag ng stress sa katawan na lalo lamang nagpapalala sa mga sintomas ng prostate. Ang tunay na panganib ay wala sa akto mismo kundi sa tahimik na pag-disconnect na nililikha nito sa pagitan ng isip at katawan. Hindi pa huli ang lahat para mabawi ang isang mas malusog na relasyon sa inyong sexualidad. Ang pagpapalit ng biswal na pagdepende sa imahinasyon, sensual na alaala o mas malalim na koneksyon maging sa kapareha man o sa inyong sarili ay maaaring magpanumbalik ng balanse. Maaari niyong matuklasan na ang pagpapabagal at pakikinig sa sarili ay nagdudulot hindi lamang ng mas malaking kasiyahan kundi pati na rin ng isang nakakagulat na kapayapaan. Ang katotohanan, ang kasiyahan sa inyong mga huling taon ay maaaring maging mas mayaman, hindi mas mahirap, ngunit kung lalapitan nyo lamang ito ng may kamalayan at ngayong nauunawaan nyo na ang mga tagong gawin na ito, ang tanong ay, anong mga positibong hakbang ang maaari nyong gawin simula ngayon upang maprotektahan ang inyong prostate at mapanatili ang inyong sigla para sa mga darating na taon? Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon, ngayong batid na ninyo ang mga tagong gawi na maaaring tahimik na nakakaapekto sa kalusugan ng inyong prostate? Mahalagang malaman na hindi pa huli ang lahat para gumawa ng positibong pagbabago.
Ang magandang balita ay ang inyong katawan ay napaka-responsibo kahit lampas na sa edad 60. Ang maliliit at maingat na pagbabagong gagawin ngayon ay maaaring humantong sa mga kapansin-pansing pagbuti sa inyong pakiramdam, sa inyong paggana, at sa kung gaano kayo kakumpiyansang kumikilos sa inyong mga huling taon. Ang unang hakbang ay ang piliing maging intensyonal. Sa halip na ituring ang kalusugang sexual bilang isang natitirang alalahanin o isang pribadong bagay na ikinahihiya, simulang tingnan ito bilang isang mahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang kagalingan. Ang inyong prostate ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong buhay sexual. Ito'y malapit na nauugnay sa inyong kalusugan, sa pag-ihi, sa inyong kaginhawaan, sa inyong antas ng enerhiya, at maging sa inyong kalooban. Ang pagprotekta dito ay nangangahulugan ng pamumuhunan sa kalidad ng inyong pang-araw-araw na buhay. Magsimula sa pamamagitan ng paggalang sa balanse. Huwag baliwalain ang mga sexual na pagnanasa at huwag din itong pilitin. Makinig sa inyong katawan at humanap ng ritmong natural ang pakiramdam. Ang 1 o 2 beses sa isang linggo ay maaaring sapat na upang suportahan ang malusog na paggana ng hindi labis na napapagod ang inyong sistema. Kapag kayo ay nagsasagawa ng sariling pagbibigay kasiyahan maglaan ng oras, maging banayad, gumamit ng haplos na masarap sa pakiramdam ngunit hindi nagsasangkot ng presyon o pagpilit. Iwasan ang pag-upo sa mga naiipit na posisyon at pagkatapos ng anumang sesyon, tumayo mag-unat o maglakad ng maikli. Ang pagkilos ay nagtataguyod ng sirkulasyon na siyang pinakamatalik na kaibigan ng inyong prostate. Ang sapat na pag-inom ng tubig hydration ay isa pang mahalaga ngunit madalas na napapabayaang bahagi. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay tumutulong na linisin ang inyong sistema at pigilan ang pamamaga. Subukang bawasan ang alak, kafeina at mga prinosesong pagkain na maaaring makairita sa prostate. Sa halip kumain ng mga masusustansya at anti-inflammatory na pagkain tulad ng kamatis berdeng madahong gulay, buto ng kalabasa, salmon luyang dilaw, turmeric, at berdeng tsaa green tea na lahat ay sumusuporta sa kalusugan ng prostate at hormonal. Pantay na mahalaga ang regular na pisikal na aktibidad. Kahit ang magaang pang-araw-araw na pagkilos tulad ng paglalakad o banayad na pag-uunat ay nagpapanatili ng daloy ng dugo at nagbabawas ng tensyon sa balakang. Hindi nyo kailangang tumakbo ng marathon, ngunit kailangan nyong kumilos. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat, manatiling konektado sa inyong katawan sa iba at sa inyong doktor. Mag-schedule ng regular na check-up. Magtanong. Ipasuri ang inyong mga antas ng PSA. Huwag magdusa ng tahimik kung may mga sagot namang makukuha. Ang inyong edad 60s at 70s ay maaaring maging panahon ng kapangyarihan at layunin hindi paghina. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nagawa nyo sa nakaraan, kundi kung ano ang pipiliin nyong gawin mula sa sandaling ito pasulong. Ang inyong kalusugan, ang inyong kasiyahan, at ang inyong kapayapaan ay lahat karapat-dapat protektahan. At nagsisimula ito sa isang desisyon ngayon. Isang magiliw na paalala para sa bawat lalaking
lampas siksinta. Sa yugtong ito ng buhay, maraming lalaki ang may mga tahimik na tanong tungkol sa kanilang kalusugan, sa kanilang halaga, at sa mga pagbabagong hindi nila inaakalang haharapin. Hindi madaling pag-usapan ang mga bagay tulad ng masturbasyon, paggana ng prostate, o ang mga pribadong gawi na dati simple lang ngunit ngayon ay hindi natiyak. Ngunit sa likod ng lahat ng mga katotohanan at payo, ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa na ang inyong katawan ay sa inyo pa rin upang pangalagaan at ang inyong kalusugan ay sa inyo pa rin upang protektahan. Ang apat na gawin na ating tinalakay ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa kamalayan. Ang matagal na pagpipigil ng enerhiyang sekswal, paggamit ng sobrang puwersa, pananatiling nakaupo sa mga paraang umiipit sa prostate at pag-asa sa artipisyal na estimulasyon sa pamamagitan ng pornografiya, lahat ng ito ay maaaring naramdamang normal kahit hindi nakakapinsala. Ngunit ngayon, alam nyo na maaaring tahimik itong kumikilos laban sa inyo. Ang kamalayang ito ay hindi isang pasanin. Ito'y isang regalo. Dahil kapag nakita nyo na ang problema, maaari na kayong kumilos. Ang yugtong ito ng buhay ay nag-aalok sa inyo ng isang bagay na makapangyarihan ang kalayaang pumili ng iba. Nakuha nyo na ang karapatang magdahan-dahan makinig sa inyong katawan at tratuhin ito ng may karunungang nagmumula lamang sa karanasan. Ang kasiyahan ay hindi nagtatapos pagkatapos ng hinihiling lamang nito na lapitan ng may pag-iingat, presensya at respeto. Ang masturbasyon ay hindi mali. Hindi ito kahiya-hiya. Ito'y natural. Ngunit kung paano nyo ito ginagawa, kung paano kayo tumutugon sa nagbabagong katawan nyo, at kung paano nyo pinoprotektahan ang inyong prostate, ang mga pagpiling iyon, ang magtatakda ng kalidad ng inyong buhay mula ngayon. Ang kagandahan ng paglalakbay na ito ay hindi nyo kailangang baguhin ng lubusan ang inyong buhay. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ay hahantong sa tunay at pangmatagalang pagbuti. Ang pag-inom ng mas maraming tubig, pagkilos ng inyong katawan, paggamit ng mas banayad na haplos, pagpili ng koneksyon kaysa rutina, hindi lamang ito mga tip. Ito'y mga akto ng paggalang sa sarili. At karapat-dapat kayo diyan. Kaya kung nagtatanong kayo kung mahalaga ba ang alinman dito, hayaan ninyong ito ang maging paalala sa inyo. Talagang mahalaga po ito. Ang inyong kalusugan ay responsibilidad nyo pa rin. Ang inyong katawan ay karapat-dapat pa ring parangalan at ang inyong hinaharap ay bukas pa rin puno ng posibilidad, koneksyon at kaginhawaan kung pipiliin niyong pangalagaan ito ngayon. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at totoo. Bilang inyong doktor, kung may isang aral sa buhay na maibabahagi ko, ito po iyon. Ang kaalaman ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan, ngunit ang pagkilos ang nagbabago sa inyo. Ang pag-unawa sa mga aspetong ito ng inyong kalusugan ang unang mahalagang hakbang. Ang susunod at pinakamahalaga ay ang ilapat ang pag-unawang iyon ng may kabaitan at pagiging tuloy-tuloy sa inyong sarili. Ang inyong mga huling taon ay maaaring maging masigla at makabuluhan. Ito'y tungkol sa paggawa ng mga matalinong pagpili
na nagpaparangal sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay na dinaanan ng inyong katawan at patuloy na tinatahak. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali upang magnilay-nilay at ibahagi sa mga komento ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa ating talakayan ngayon na plano ninyong ilapat sa inyong sariling buhay. Ang inyong mga pananaw ay maaaring maging mapagkukunan ng suporta at inspirasyon para sa iba pang mga kalalakihan sa paglalakbay na ito. Kung nahanap ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang. Maraming salamat po sa inyong oras.